Sa SMNI po, paano po kaya ang pagtanggap po ninyo? Kasi kanina, malinaw po na sinasabi po ng ating mga abogado, yung due process. Yes po. Opo, hinihingi nyo yung due process. Ang sinasabi naman po ng ating NTC, binigay naman po sa inyo yung due process. Binigay po ba? Absolutely po. Hindi po nabigay yung due process po. Bakit? Nag-submit kami ng aming paninindigan at prayer o motion to dismiss the case kung ano man yung kaso. Kasi hindi ko namin alam kung ano yung kaso dahil wala naman ho talagang on record, on file na kaso. So parang one for the books po ito eh. Ngayon na nangyari ito eh. Ako ipipitilin ko pang sarili ko para magising ako eh. Paniwalaan ko na nangyari ito. Wala pong nalabag not any provisions ng prangkisa ng SMNI. And yung defense po natin is not only about SMNI. It's beyond SMNI. It's about freedom of press, freedom of expression, and kasama na doon po ang religious freedom. Iba yung atmosphere dito, iba yung atmosphere sa house. Dapat is wherein sila verified. Subscribe yung complaint. Siya mataon ako sa house. Ibang-ibang house noon. Iba-iba yung house ngayon. At yung hindi nagawa ng Kongreso, House of Representatives at Senate, ginawa po ng NTC. Binusalan po kami. Ulitin ko po hindi po nagawa ng Kamara. Kasi po, Kongreso, bicameral eh. Dapat kasamang Senado. Sila po, nagawa nila, nabusalan kami. At for the first time po, ang isang network na may 58 stations ay sinara. Binusalan po ng NTC. Ang basis po nila, kasi sabi po ni the good commissioner na may basihan daw po, ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Kasi based on their resolution po, ang kanilang order, the suspension is based on the determination of the House of Representatives. Hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag na in fact, I believe that NTC is a quasi-judicial body. Hindi po siya under ng House of Representatives na basta-basta na lang diktahan ng mga congressman. Kasi very clear po, nakalagay po sa order nila, as determined by the House of Representatives per resolution number 129. And second, Mr. Chair, nakalagay din po doon sa rules ng NTC to protect the interest and welfare of the public. At wala nakalagay bakit to protect the interest and welfare of the public kailangan bigyan ng suspension, indefinite suspension na hindi natin alam kung ilang araw, 10 years ba kami maghintay, 20 years ba kami maghintay, or until matapos yung prangkisa ng Suarsug Media Corporation. Ang nagbigay po ng prangkisa po is the House of Senate and the House of Representatives. Congress po, may batas po na nagbigay dyan. So ibig sabihin, mawala ang prangkisa through amendment of a law, not just a mere order of a quasi-judicial body na hindi nga tayo binigyan ng pagkakataon. Walang hearing, walang notice. In fact, documented po as determined by the House of Representatives. Ibig sabihin po, inaamin po ng NTC na nagpadikta sila ng congressman or ng House of Representatives. Yan ang po ang masabi ko po. Linawin ko po, ibig niyo pong sabihin ang ginawang investigasyon ng NTC? Wala po investigation po. As based lang po sa determination ng House of Representatives. So wala pong investigation, wala pong hearing, hindi tayo binigyan ng pagkakataon. So very clear po, the NTC violated its own rules. Ulitin ko po, naguluhan ako. Ibig niyo pong sabihin, yung pong indefinite suspension ninyo galing sa investigasyon ng House? Yes po. Ito po yung order ng NTC, nakalagay po as determined by the Committee of the House of Representatives. So ibig sabihin po, yung kanilang resolution, nagbase lang po sila sa legislative investigation. So violation po yan ng separation of power kasi the Congress is under the legislative body and NTC is under the executive department. So ibig sabihin po, sinurrender po nila ang quasi-judicial power
or function ng NTC and nagpadikta po sila through a document. Hindi po ako nagsasabi po nito. This is a document issued by NTC na nakalagay po doon as determined by the House of Representatives. This document is dated December 19, 2023, and also the order issued by the NTC dated January 18, 2024 and March 18, 2024. So ibig sabihin po, hindi lang isang dokumento na inaamin po ng NTC na nagpadikta sila o nagsinurrender po nila ang quasi-judicial power nila ng House of Representatives. We are in a presidential system po. When I say presidential system, iba ang executive department, iba ang legislative department. Separate po sila po. But in this case, walang hearing, walang notice, walang investigation. Sabi nila, motu proprio. Motu proprio, but based on the determination of the House of Representatives. Where in fact, nakita nyo man po, in the legislative committee sa House of Representatives, hindi po tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. In fact, dalawa po sa mga angkor ng Sorasug nakulong ng 7 days dahil lang sa na-contempt daw. And in fact, kung magsalita po tayo, 1 sentence, 2 sentence, may mga pananakot na po na pa-contempt po kami ni Congressman, ni Attorney Rolex Suplico. So, and documented po yan, public knowledge po yan, na dalawa sa aming mga anchors po ang nakulong. Nakulong for 7 days, isa sa anchor po namin, no less than the former President Duterte, dinimanda sa Quezon City Prosecutor's Office. So, yun po ang nangyari na I'm sure hindi po matanggihan ng NTC kasi properly documented po yan. And inamin po nila ng basis po nila for the suspension or the indefinite suspension is the resolution of the House of Representatives. Salamat po. Hindi ko na po masyadong dadapuan pa kung ano po yung kaso pa kasi nasa court na po kayo no? Per record po, wala pong kaso po. Actually po, yung sa magpa-file pa sana kami ng kaso. Kung may nag-file ng kaso po, it's not the NTS, it's not the Sorasug Media Corporation. Mga individual person like the person of Attorney Roque Yung mga angkors. and mga anchors, they're filing in their personal capacity. Hindi po ang network. So, ang network po, hindi po kami nagpa-file pa. But we are planning to file. We are admitting that we are planning to file a criminal and admin case po sa Ombudsman against the officials ng NTC for grave abuse of authority and graft and corruption. But plano pa lang yan. Hindi pa namin ginagawa yan kasi maybe baka magbago pa yung isip or baka ayusin pa nila yung kanilang pagkakamali po. Meron na po akong ito pong tanong nito. Yung po bang halimbawa po, meron isang tanong ko po ito sa DOJ boss. Opo, DOJ. Halimbawa po, di ba meron lagi sa mga programa nandyan yung sinasabi, yung the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. So, paano po yun? Halimbawa, kinasuhan yung host. Yung po ba automatic sabit yung programa? Ganun po ba yun? Sa DOJ, ganun po ba yun? Pagka kinasuhan mo yung host, dama yung programa. Ganun po ba yun? O yung host lang ang sasabit? Kasi dito po, ito yata pagkatapos po ito nung programa, di ba po? Lumalabas po ito. The views. Before and after po. Yun, before and after. Paano po yun? Sa tingin ko, Mr. Chair, depende sa kaso. No? Anong particular na kaso ba? Halimbawa po, katulad po nung nangyari po sa SMNI, yung isang host may tanong daw po. Yun po ang sabi ng SMNI, tinanong lang daw po ni Ka Eric. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang.
sinabi niya na totoo bang ganitong presyo? Wala naman, hindi naman daw po ito, kumbaga exclamation point, kumbaga question mark. Pero kung dumating, ang nangyari, parang naging ito ay exclamation point. So parang ang, halimbawa, kinasuhan si Ka Eric, pati ba yung show niya? Damay. Ganun po ba yun? O si Ka Eric lang? Dahil nagkamali daw siya. Mali ang kanyang sinabi. Ganun po ba? Ano ba yun? Libelous po ba yun? Attorney, pag ganun ba? Libelous? Allegedly. Di ba? Ganun po. Allegedly yun ang sinabi niya. Na may 1.8 billion. Depende yan na Mr. Chair, no? Yung kasi yung Pwede po. Halimbawa, talagang pwedeng madama yung programa. Halimbawa po, sinasuhan yung host, dinama yung programa, dinamay po ba yung programa, pati yung istasyon? Halimbawa po, pinarusahan yung host, pati yung programa. O sige, mali yung programa na yan. Cancellahin yan. Yung po bang network? Cancellahin din. Mr. Chair, initially ang tingin ko diyan kung pagbabasihan natin yung laging pinapakita na the views of the anchors does not necessarily reflect the views of the hindi ho. So personal ho nung nung kung sino man yung nagsabi noon, no? Whatever case na ipapile, libel or slander, whatever, kung pagbabasihan natin yung statement na yun, personal ho nung nung anchor or broadcaster.